Laglag man sa eleksyon, tuloy lang daw ang laban ng Makabayan Bloc. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Ang Makabayan, laging kasama kayo, lalo na sa laban ng mga walang boses, ng mga mahihirap nating sektor. Tuloy lang ang laban, hindi tayo bibitaw. Ito ang naging tugon ng Makabayan Bloc sa resulta ng 2025 midterm elections. Sa pinakahuling partial and unofficial count kasi, tanging kabataan at ACT Teachers Party List pa lamang ang siguradong pasok sa 20th Congress. Laglag ang bayan muna sa pamumuno ni veteran lawyer and lawmaker Nery Colmenares at tila naghihintay pa ng himala ang Gabriela Women's Party List na pinangungunahan ni dating Kabataan Party List Representative Sara Elago. Dismayado ang Makabayan sa naging resulta ng eleksyon. Nagpapatunay yung eleksyong 2025 na ang nananalo pa rin sa halalan ay yung mga reaksyonaryong politiko, yung mga traditional na mga politiko. Kaya kung makikita natin, out of 12, yung 10, ay either nasa kadiliman o nandoon sa kasamaan. Ayon kay Kabataan Party List First Nominee na si Rene Co, matindi ang naging pag-atake sa kanilang grupo sa usapin ng red tagging at disimpormasyon. Pero para kay UP Lecturer Lester Balmatero, isa lamang ang red tagging sa maraming posibleng dahilan ng pagkatalo ng Makabayan. Kung ikaw ay pro-Duterte, alam mo na ang Makabayan ay anti-Duterte. So most likely, ang tingin sa'yo, ang tingin sa Makabayan ay kalaban. Kung ikaw naman ay pro-Marcos, alam mo na, for the longest time, anti-Marcos ang Makabayan Bloc. So wala ka rin makukuha doon sa dalawang yon. Pero very interestingly, doon sa grupo na tingin ko dapat makakakuha ng boto si Makabayan, which is the pink, o they call it the pink lawan, mayroon ding criticism Pinuna rin ni Professor Balmatero ang campaign strategy ng Makabayan. Very traditional pa rin yung kanilang campaigning na nilagay mo sa social media. Unlike kung titignan mo yung social media, for example, ng Akbayan, particular Chel Jokno, talagang in-engage niya yung TikTok culture. Pero kasabay ng resulta ng midterm elections, maaaring ito na raw ang tamang panahon para ipagpatuloy ang usapin sa pag-amyenda ng party list system. Marami raw kasi sa mga nanalo, hindi naman nagre-representa ng marginalized sectors. Ang iba rito, mga negosyante at mga miyembro ng political dynasty ang kumakatawan. Ganito rin ang banat ni incumbent Gabriela Representative Arlene Brosas. Actually, kawalan sa sambayan ng Pilipino, ang mangyayari kapag gano'n. Kasi napakahalaga ng naging papel at pagpapatuloy ng Gabriela Women's Party para i-uplift yung kalagayan ng ating mga kababaihan. Sa pagtatapos ng canvassing of votes, nanawagan ng Makabayan sa COMELEC na magsagawa ng isang manual counting dahil questionable raw ang mga naiulat na issue noong araw ng halalan. Nanindigan din sila sa publiko na mananatili silang tunay na oposisyon anuman ang resulta ng eleksyon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.